Hi, hello pong muli. Isang masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man ho kayo naroroon. Nagbabalik pong muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood ng aking mga video na ina-upload. At maraming salamat din ho sa patuloy na nagsusubscribe dito po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw po na ito ay ibabahagi ko sa inyo itong update ng Supreme Court tungkol ho doon sa aking huling vlog tungkol ho doon sa petisyon na isinabit ho o sinumite ng veteranong election lawyer na si Attorney Macalintal, at meron ho tayong update tungkol ho dyan. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog, katulad ho ng aking nasabi nung huli kong vlog tungkol ho dito sa petition nga ho ni Attorney Romulo Macalintal na question ho doon sa batas ho na napirmahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ho yung batas na kung saan ay nagpapahaba ho ng panahon para ho sa panunungkulan ng mga barangay opisyal, at dahil ho dyan ay na-postpone ho yung nakatakda ng eleksyon. Ito hong darating na December 1, 2025, yun hong tinatawag na BSKE 2025. So ito ho yung update tungkol ho sa sagot ng Korte Suprema tungkol nga ho doon sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Kahapon ho ay naglabasan sa mga pahayagan ho at mga news website na inaatasan ng Korte Suprema ang gobyerno na magbigay ng komento tungkol sa petisyon na kume-question sa legalidad ng batas na nagpo-postpone ng 2025 barangay and sangguniang kabataan elections. So yun ho, kailangang sumagot ho yung mga respondents doon ho sa petisyon na sinabmit ni Attorney Romulo Macalintal, at kailangan mag-submit sila ng komento nila sa loob ho ng 10 araw tungkol nga ho dito sa petisyon na sinabit ho ng batikang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. So yan ho ang sinasabi ho natin na hinihingan ho ng komento ang mga respondents dito ho sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. At dahil nga ho medyo malaman ho yung petisyon ni Attorney Romulo Macalintal at kailangan maayos ho ang sagot ng mga respondents, dahil kung hindi ho ay baka mabaliwala ho yung batas na napirmahan, itong Republic Act 12232, at pag nagkataon ho ay 2 beses na maaaring maideklara itong pag-postpone nila sa barangay election nitong darating ho na December 1, 2025, ay pag nagkataon ho ay 2 beses na madideklarang unconstitutional ito hong mga batas o yung tinatawag Republic Act 12232, at yun namang isa ho yung Republic Act 11935 na naideklara hong unconstitutional noong taong 2023, na kung saan si Attorney Romulo Macalintal din ho ang nag-file dahil nga ho na-postpone ang eleksyon noong 2022 at ito'y nangyari ho noong 2023. At kaya ho sinasabi nga ho ng Korte Suprema na yung ilan hong beses na pagkakansela doon o pag-postpone sa eleksyon ay labag ho sa ating saligang batas o sa atin hong konstitusyon. Sinasabi nga rin ho ng mga ibang eksperto na ito hong Republic Act 12232 na nagpapahaba ho ng term of office itong mga barangay opisyal at member ho ng sangguniang kabataan, ay ang kasunod ho nito talaga ay ang pag-postpone ng BSKE 2025. So idinaan lamang ho, iniba lamang yung termino at
pinapahaba yung termino nga sa office ng mga barangay opisyal, pero ang katunayan ho nito ay pag-postpone din ho ito ng barangay and sangguniang kabataan election sa darating sanang December 1, 2025 dahil ito ho'y itinakda na ng Korte Suprema noon. Subalit ito nga, nagpasa sila itong House of Representatives at pinirmahan naman ng Senado hanggang saan makarating na ho sa ating Pangulo at ito'y naging ganap na batas. At base ho sa report ng ABS-CBN News, ito ho yung sinabi na inuutusan ho ng Supreme Court ang Kongreso, si Executive Secretary Lucas Bersamin, dun ho sa Office of the President at ang COMELEC ho na magkomento dun nga ho sa petisyon ni Atty. Romulo Macalintal na ang tanging layunin ho ay ideklara yung pinirmahan hong Republic Act 12232 na unconstitutional. So yan ho ang ating pakakaabangan dahil kailangan ho ay mairesolba na ho ng Korte Suprema yan kung ano talaga ho ang mangyayari tungkol nga ho dito sa ating barangay and sangguniang kabataan election dahil kailangan malaman ho natin kung matutuloy ba ito ngayong December 1, 2025 o ito'y matutuloy sa susunod na taon dahil ho dun sa pagpirma nga ho ito ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos dito ho sa Republic Act 12232 na nakaset ho sa November 2, 2026. So yun ho ang nakalagay sa Republic Act number 12232. So kinakailangan ho ma-resolve ito sa lalong madaling panahon dahil ayon ho doon sa schedule na itinakda ho ng COMELEC ang pag-file ho ng Certificate of Candidacy kung matutuloy ho ang eleksyon ngayong December 1, 2025 ay magaganap po sa October 1 to 7, 2025. Yun nga ho, ang election period ay October 27 to December 31, 2025. Campaign period is November 20 to 29, 2025. At ang itinakda hong araw ng halalan ay sa December 1, 2025 ho, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lang ho ng hapon. So yun ho, hihintayin natin ang magiging kasagutan ho ng Korte Suprema dyan pagkatapos hong sumagot ng mga respondents doon ho sa petisyon na isinumiti nga ho nitong si Atty. Romulo Macalintal. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood and God bless po sa inyong lahat.